Damang-dama na po ang dry spell sa iba't ibang panig ng ating bansa. Nabulok ang mga pakwan sa Cabugao, Ilocos Sur. Ang isang fish pond naman sa North Cotabato nagkabitak-bitak na. May news to go si Von Aquino. Mistulang nagkabitak-bitak na palayan ng fish pond na ito sa makilala North Cotabato. Ayon sa may-ari ng fish ponds, natuyo raw ang mga palaisdaan dahil kulang ng supply ng tubig bunsod ng tag-init. Kaya para makabawi man lang sa puhunan, maagang hinango ang mga isda sa mga natitirang fish pond na paubos na ang tubig. Sayang ang fish, mamatay lang sila. Kasi mainit na ang tubig. Nangabulok at ang ilan naging bansot. Yan ang kinahinatnan ng mga pakwan sa Cabugao, Ilocos Sur dahil sa matinding init. Kinulang daw kasi sa supply ng tubig ang mga pananim kaya't nasira ang mga bunga ng pakwan. Ang mga magsasaka labis ang panghihinayang pero umaasa silang magkakaroon na ng irigasyon doon para di maulit ang nangyari. Literal na pila balde ang mga galon sa kalsada sa Iloilo City para marasyonan ng tubig. Sumadsad kasi sa critical level ang Maasin watershed kaya't lalong lumala ang problema sa supply ng tubig doon. Dahil dito ay sinailalim na sa state of imminent water crisis ang lungsod ng Iloilo. Posible namang isailalim sa state of calamity ang lungsod ng Coronadal sa South Cotabato. Libo-libong ektarya ng mga palayan, maisan at pananim ang nasira bunsod ng epekto ng tag-init. Kaya't apektado ang mahigit 2,000 magsasaka. Apektado rin ang produksyon ng gulay sa Dalaguete sa Cebu. Dahil dito sumipa na ang presyo ng mga gulay doon at patuloy pa raw tataas ito kung magpapatuloy ang malinsangang panahon. Von Aquino, GMA News.